Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ngayon araw po ay ating ipagpapatuloy ang kwento ni Vlad ng Sora. Matapos nasundan ni Vlad ang isang misteryosong tao na kumakausap sa mga bata sa village ay agad silang nagkaroon ng engkwentro. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang misteryosong tao pala ay isang kabalyero. Hindi lang basta-bastang kabalyero kung hindi isang holy knight. Susubukan pa sana ni Vlad na kausapin ang kaharap niya pero sa tingin ng boses ay hindi ito magpapaawat. Agad na sinugod muli ng Holy Knight si Vlad. Sinabi ng boses kay Vlad na i-counter ang atake nito. Muling nagkasalubong ang espada ng dalawa gamit ang kani-kanilang aura. Ramdam ni Vlad ang lakas ng kanyang kalaban. Sa isip niya ay napakabigat ng mga atake ng babaeng ito. Kakaiba ito kumpara sa mga atake ni Pablo sa duelo nila sa Derrimar. Gumagamit daw ng aura ang kalaban niya na walang iniiwang bakas. Sinabi ng boses na ang ginagamit niyang aura ay ang blessing. Ang babaeng ito ay hindi na kailangang lumikha o palabasin pa ang sariling mundo niya para makagawa ng aura. At ito ay dahil ang salita ng Diyos ay nasa sa kanya na. Muling inatake ng Holy Knight si Vlad at nagliwanag ang paligid dahil sa aura na pinapalabas nito. Hirap na hirap si Vlad na pigilan ang mga atake ng Holy Knight. Sa isip niya ay hindi naman ito patas. Hindi siya makapaniwala na kaya ng babaeng ito na maging malakas gamit lamang sa pagtanggap sa salita at kalooban ng Diyos. Pero kahit sa ganitong sitwasyon ay may napansin si Vlad sa kalaban niya. Sa bawat pagsasalubong ng kanilang espada at bawat galaw ng kanyang kalaban. Hindi niya maiwasan na mapansin ang isang bagay. Totoo nga na ang blessing ng Holy Knight na ito ay nakakalunod. Puno naman ng mga opening ang kanyang bawat galaw. Muling inatake ng Holy Knight si Vlad mula sa itaas gamit pa rin ang blessing at aura niya pero sinalubong lang ito ni Vlad. Iniba niya ang porma sa paghawak ng kanyang espada at susubukan na atakihin ang opening ng Holy Knight. Biglang na-counter ni Vlad ang atakeng ginawa ng Holy Knight at agad nagkaroon ng malawak na opening ito. Nabigla ang Holy Knight sa ginawa ni Vlad. Naghanda si Vlad para sa pagkakataong ito at sinubukang saksakin ang Holy Knight. Pakiramdam ni Vlad ay nahuli na niya ang kalaban. Pero ito ang malaking pagkakamali niya. Sinalubong ng Holy Knight ang espada ni Vlad at sinangga ito gamit ang kanyang armor para maiba ang direksyon ng espada. Tila tumigil ang mundo ni Vlad at nawala siya sa balanse niya dahil sa ginawa ng kalaban niya. Pero sinigawan siya ng boses at sinabihan na mag-focus. Kailangan niyang makuhang muli ang kanyang balanse. Pero paglapag ni Vlad sa lupa ay tila huli na ang lahat. Agad na nasweep ng kalaban ang kanyang mga paa at akmang babagsak na ito. Pero bago siya bumagsak ay nahuli ng kabalyero ang kanyang buhok na siyang kinabigla ni Vlad. Bagsak si Vlad at hinampas pa ng kabalyero ang ulo niya sa lupa. Tila panandali ang nawala ng malay si Vlad sa ginawa ng Holy Knight. Pinipilit ni Vlad na bumangon pero wala na siyang magagawa dahil nakatutok na sa kanyang leeg ang espada ng Holy Knight. At anumang maling galaw niya ay alam niyang dito matatapos ang kanyang maikling buhay. Hindi makapaniwala si Vlad. Ano daw ang nangyari? Paano daw yun nagawa ng Holy Knight? Ayon sa boses ay isa itong armor magic. Isa itong teknik na para sa mga Holy Knight na ginagamit ang kanilang plate armor para ibahin at ibaling ang direksyon ng espada ng kalaban. Sa isip ni Vlad, taglay ng kalaban niya ang blessing ng simbahan at armor magic. Tila pandaraya daw ito, at ang mas nakakainis pa, tila hindi man lang pinagpawisan ang Holy Knight. Mukhang sinadya niya na magpakita ng opening para mahulog sa patibong niya si Vlad. Tunay nga na parang pinaglaruan lang siya ng Holy Knight. Walang nagawa si Vlad kung hindi mapabuntong hininga. Tinanong siya ng babae kung sino siya. Nakataas ang mga kamay ni Vlad at sinagot ang babae na siya daw ay galing sa Sora, nandito sila para mag-imbestiga. Tila nabigla naman ang babae nang marinig na galing sila sa Sora. Makalipas ang ilang sandali, sa tinutuluyan ng grupo ni Sir Gregory, ay doon nag-usap ang Holy Knight at ang mga kabalyero ng Sora. Nagpakilala ang Holy Knight na si Justia. Galing sa hilagang Archdiocese ng San Rosino. Tila kalooban daw ng kalangitan na magkita siya at ang mga kabalyero ng Sora. Magalang din na binati ni Gregory si Justia at samasang ayon siya sa sinabi nito. Inimbitahan ni Gregory si Justia na maupo muna at mag-usap sila. Ayon kay Justia, nag-iimbestiga siya ng mga kakaibang pangyayari na nagaganap sa lugar na ito.
Una, akala niya ay isang simpleng sakit lamang ang kumakalat. Pero ang hindi niya inaasahan, ito pala ay isang sumpa. May mga natagpuan siyang mga bakas ng kakaibang bagay na nabibilang sa mga makaluma. Nalito si Gregory sa sinabi ni Justia. Paano daw posibleng may sumpa dito? Hindi daw ba na mayroong simbahan sa lugar na ito? Mga bagay na mas asama ay hindi dapat lumalaganap sa lugar na ito. Ayon kay Justia, naniniwala siya na ang Simabehan ang pinagmumula ng sumpa sa lugar na ito. Nabigla si Kane at Vlad sa mga revelasyon ni Justia. Sinabi naman ng boses na matalino daw ang babaeng ito. Nabahala din si Gregory sa mga nalaman nila. Mas seryoso ang sitwasyon nito kaysa sa inaasahan nila. Sino daw ang mag-aakala na ang isang Holy Knight na sumusunod sa utos ng Diyos ay siya mismong magtaturo sa simbahan bilang salarin? At ang lugar na ito ay wala sa jurisdiksyon ng Bayezid. Ang mga bagay ay unti-unting lumalampas na sa kanyang otoridad at kakayahan. Nagkaroon ng panandaliang katahimikan sa kanila. Biglang nagsalita si Justia at nakiusap sa kanila na iparating daw sa bagong mayor ng Sora ang kanyang pasasalamat. Napatigil si Gregory sa sinabi ni Justia. Dagdag pa ng Holy Knight, ang paraan daw ng mayor na paggamit sa impormasyon na kahit sila ay hindi nila nalaman, at ang pagtutok sa sitwasyon na ito ay karapat-dapat na purihin. Sa isip ni Gregory ay iba ang ibig sabihin nito. Gusto ni Justia na huwag nang makialam ang Sora sa problemang ito. O kaya ay nagiging maalalahanin lang siya sa kanila. Ang mga bagay na may kinalaman sa itim na mahika ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng simbahan. Wala na silang karapatan para makialam pa ng mas malalim. Sumang-ayon si Gregory sa sinabi ni Justia. Si Vlad naman ay tahimik lamang na nakikinig at hindi kumikibo. Alam niya na ang linya ay nailatag na. Hindi na sila pwedeng lumampas sa linyang ito at hayaan na ang simbahan na ang magresolba ng problema. Sa harap ng bigat na hawak ng mga nasa otoridad at may responsibilidad. Kinagabihan, sa tinutuluyan na inang grupo ni Sir Gregory, malalim na nag-iisip si Vlad. Mukhang hindi na daw nila mahahanap dito si Ana. Lumapit naman ang bata na anak ng may-ari ng inn. Tinanong siya nito kung aalis na daw ba sila. Siguro daw sagot ni Vlad. Malungkot naman na tinanong siya ng bata kung bakit aalis sila kaagad. Tapos na daw ang trabaho nila dito, sagot ni Vlad. Sinabi naman ng bata na walang trabaho na natatapos sa mundong pinagtatrabahuan daw nila ni Vlad. Sa isip ni Vlad, tinatamaan daw talaga ng batang ito ang mga punto ng walang pigil. Tinanong siya ni Vlad kung wala daw ba siyang kaibigan. Bakit nandito lang daw siya sa loob buong araw? Ayaw kasi siyang payagang lumabas ng kanyang tatay. Sa isip ni Vlad ay tama naman ito. Lalo na ang mga bagay na nangyayari sa paligid nila ay hindi na normal. Tinanong siya ng bata kung bakit hindi daw muna sila manatili dito ng matagal-tagal. Mamimigay daw ang simbahan ng regalo. Anong mga regalo daw ito, tanong ni Vlad. Ayon sa tatay ng bata, titipunin daw ng simbahan ang mga bata sa susunod na mga araw at magsasagawa ng ritual blessing. Lalo na sa panahon ngayon, ito ang mga bagay na kanilang pinapasalamatan. Kailan daw nila gagawin ito, tanong ni Vlad. Narinig daw niya na gagawin nila ito sa susunod na 3 o 4 na araw. Sinabi ng pari na siya mismo ang titipon sa mga bata. Tinanong ng bata si Vlad kung pwede daw ba silang manatili muna hanggang matapos ang ritual. Natahimik si Vlad at muling nag-isip. Kakapadala lang daw ni Justia ng mensahe gamit ang kalapati para humingi ng tulong. Hindi bababa sa 4 na araw bago pa makarating ang ibang Holy Knight sa lugar na ito. Ito na ang pinakamababang tansya niya. Sinabi ni Vlad sa bata na mukhang pwede silang manatili hanggang matapos ang ritual. Natuwa naman ang bata sa sinabi ni Vlad. Kung ganoon daw ay may ibibigay siya kay Vlad. Ano daw ito? Isang singsing na gawa sa bulaklak. Nakangiting inabot ng bata ito kay Vlad. Paano naman daw naging singsing na gawa sa bulaklak ito kung walang bulaklak? Pero napagtanto ni Vlad na mukhang ginawa ito ng bata mula sa mga tanim na galami-amo na tumutubo sa mga pader ng inn. Ito ay village na kung saan walang bulaklak ang tumutubo kahit maliit. Tinawag na ng tatay niya si Marian para matulog na. Ayaw pa sana ng bata pero walang siyang magawa sa utos ng kanyang tatay. Tinanong niya ulit si Vlad kung nandito pa daw ba sila bukas paggising niya. Siguro, ito ang sagot ni Vlad. Masaya ang bata sa sagot ni Vlad. Pangako daw niya ito. Umalis na si Marian at aakyat na sana pero bigla siyang napatigil.
Biglang nanginig ang buong katawan ng bata. At sa hindi inaasahan ay bumagsak ito. Nagulat ang tatay ni Marian sa nasaksihan at dali-dali itong sumigaw at tinawag ang pangalan niya. Nagulat din si Vlad sa sigaw na ito kaya tiningnan niya ang nangyari. Sinusubukan ng tatay na gisingin ang kanyang anak pero patuloy ito sa panginginig at wala nang malay ang mga mata nito. Dali-dali din si Vlad na lumapit. Sinabi ng boses na ipapahiram niya ang mundo niya kay Vlad, hindi daw nito marisosolba ang problema pero makakatulong naman ito para malaman ni Vlad ang sitwasyon. Ginamit ni Vlad ang mundo ng boses at tiningnan ang paligid sa pamamagitan nito. Nakakatakot ang nakikita ni Vlad. Nababalot ng itim na aura ang katawan ng bata. Tuluyan ng umepekto ang sumpa. Nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Vlad dahil sa sinabi ng boses. May iligtas pa kaya ni Vlad si Marian at ibang mga bata bago dumating ang tulong ng mga Holy Knight. Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!